Hello! Magandang gabi sa inyo. Basa muna tayo ng disclaimer. Okay na? Alam na? Okay na. So, meron tayong pag-uusapan mga kababayan ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Una muna, reakan ko muna itong ipinasa ni Sir TJ Hashimoto. So, ito yung sinabi ni Sir TJ na video. Paranormal captured on film daw. So, play natin. In this next video, a grandmother is celebrating her birthday while being surrounded by friends and family, all of whom are singing happy birthday to her. Happy birthday to you. As the video plays out, it seems that this footage is nothing more than just a normal video of someone recording their grandma, or at least it seems like that. Because, as you continue to watch, something happens that makes this video the stuff of nightmares. This is what was caught. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. As Ayan. everyone collectively sings, a shadow-like figure bolts behind the grandma. In a swift motion, the figure is gone. It rushes over at full speed, but not so fast that we can't discern what this was. As viewers have noted, it kinda looks like a child, or a girl to be exact, who's running at an inhuman speed. Perhaps it was running so fast that no one had noticed it except the camera. Now this video becomes a whole lot creepier when reading the description it came with. As it states, the grandmother in this footage had a daughter who unfortunately passed away many years ago. So may istorya na agad na may granddaughter daw na namatay. Who unfortunately passed away many years ago. When she was alive, she would often run around the house while playing with her older sibling. It's for this reason that she believes that this was her spirit. But as always, you be the judge on what was captured. Was a Daw tayo daw mag-judge. ghost caught on camera, or had something else been caught? So, magkalinawan muna tayo ha. Magkalinawan muna tayo. Kung kayo'y naniniwala dito, maniwala kayo, wala namang problema sa akin yun. Kasi aawayin na naman ako ng iba eh. Lahat na lang sa'yo, hindi totoo. Tinanong kasi ako. Now, kung ito ay totoo para sa inyo, di totoo sa inyo, wala namang problema dun. 'Di ba? Akong tatanungin. So ito yung isasagot ko. Napapansin nyo, low quality yung video. Low quality, at the same time, mababa yung frame rate. 'Di ba? Dahil mababa ang frame rate niyan, nakikita nyo hindi pa dun sa part na tumatakbo yung yung bata. Makikita nyo naman mababa yung frame rate eh. Ano ba ang batayan na mababa ang frame rate niyan? Pag piniplay mo kasi, parang siya robotic siya eh. 'Di ba? Mga lumang cellphone camera ganyan, 'di ba? Yung mga kauna-unahang cellphone camera ganyan. Yung parang siya, hindi katulad ngayon, 'di ba? May settings na ang cellphone ngayon na 60 frames per second na sobrang smooth. So dito nakikita nyo, yung galaw ng camera niya, pag ganun-ganon. Wala pating image stabilization. So lumang camera, lumang digital camera to. Next, yung kaninang tumakbo na sinasabi, wait lang ha, ulitin na, dito sa part na to, may tumakbo daw Hindi kasi pwedeng slow motion dito. Pwede ba slow motion dito? Ito, may playback speed. Gawin nating mamaya pag dumating doon sa may tumakbo. O yan, may tumakbo. Ako, para sa akin, ito ay uri ng tela or damit na binato.
sa likod ni Lola. Maaring may bata dyan sa gilid na, alam mo yung makulit yung bata na biglang naibato lang yung tela sa gilid. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan ko, babagalan natin ha. 'Di ba? Kung titingnan nyo, kung yun ay tumakbo na multo, dapat yan, dire-diretso yan eh. Tumatakbo nga eh. Pero yung movement niya pababa, parang binato lang talaga siya. Na kapag babato ka, let's say itong cup ko. Pag babato ka, talagang bababa yan. Hindi naman siya yung tumatakbo na katulad ng diretso lang eh. Now, yung sinasabing sobrang bilis, dahil sobrang bagal ng frame rate kasi, hindi mo may itsurahan talaga kung ano yan. Kasi nahuhuli yung frame eh, yung mag-capture. 'Di ba? Tingnan mo ha, pag tumawid pababa yung takbo. 'Di ba? Pababa hanggang doon sa baba eh. Pababa ganun eh. Pag ganun yung ano eh, kasi kung tatakbo yan papaganyan yan diretso. So I therefore conclude na ito ay tela na naibato sa likod ni Lola. Not necessarily paranormal. 'Di ba? Maniniwala ako kung tumakbo yan, dire-diretso yan sa labas ng pinto. Yung diretsong ganon, eh hindi eh. Umano siya eh. Parang bumaba siya dito hanggang dito sa baba. Nakita mo, tinan mo ha. O, hanggang baba eh. Hindi kayo, kung yun lang na may explanation ko. Ngayon kung talagang feeling nyo totoo yan, di go. Walang problema. Now, proceed tayo do sa main topic. Ito sa KMJS, yung sanggol tinangkang buhayan ng faith healer daw via video call. Uso ngayon to eh, no? Yung mga modern day albularyo, digital na rin eh. Di ba? Pati mga nagre-read, yung mga nanghuhula. Di ba? Yung mga kinukonsulta tungkol dyan. Well, panoorin nga natin kung paano. Sanggol na dinala sa ospital, dinasalan ng isang albularyo. Tumalab kaya? Milagro ang hiling ng mag-asawang Joy at Vince nung isugod nila sa ospital ang 2 buwang gulang nilang sanggol na si Baby Matthew. Kawawa naman si Nangingitim na kasi ito at hirap makahinga. Natakot po ako, baka mawala na po yung bata eh. Hindi na po talaga siya gumagalaw. Wala na talagang buhay siya. Tapos ultimo pulso wala na. Sa kalagitnaan ng pagre-revive ng nurse sa sanggol, humingi sila ng karagdagang tulong, hindi sa isang doktor, kundi sa isang faith healer. Parang awa niyo na po, tulungan niyo kami. Ang kanilang tinawagan, si Master J.Du na di mano merong kapangyarihan. Nag-video call po kami. Tinapat ko po yung camera ng cellphone dun sa noo ng anak ko. Okay, sige, itapat mo ang camera sa noo niya. Tapos dinadasalan niya po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Dakilang Ama, nilalapit ko po sa inyo ang batang ito. Dumadalangin ako sa Ama, napakinggan. To be fair naman, naniniwala naman ako doon. Kasi dinadasalan niya eh. 'Di ba? Naniniwala naman ako na powerful yung prayer. Hindi naman ano yun eh. Hindi naman masama yun eh. 'Di ba? Pero ayon dun sa kwento kasi nire-revive yung bata eh. Ngayon ang tanong ko, kung hindi nire-revive yung bata habang dinadasalan mo, mabubuhay kaya yon? Kasi nire-revive yung bata eh. Kasi ako din naman nung 'di ba hindi naman lingid sa kaalaman nyo na ako ay nurse dati. Nasasaksihan ko na 'yan yung nire-revive, yung inaambubag yung baby. Nasaksihan ko na 'yan kahit sa anak ko nagawa na 'yan eh, nung nag-heart attack yung anak ko eh, kasi may sakit sa puso yung anak ko dati eh. Naging ganyan din na-revive din naman nila. 'Di ba? Nangyayari naman 'yan. Now, yung dasal, naniniwala din naman ako nakasama yung dasal. Kaya pero yung sasabihin mo na dahil sa
dasal niya lang na yan na nabuhay yung bata. Unfair naman yun dun sa dun sa nag-effort na mag-revive dun sa bata. Well, tingnan natin istorya, no, kung ano yung Niya ako, ibalik nyo sa kanya ang kanyang hininga. Ang sanggol na ayon sa mga magulang, patay na. Muli kayang mabubuhay? Hindi. Bago kayo magdeklara na patay na, dapat doktor ang nagsasabi ng patay na yan eh. Mag-declare eh. Hindi kayo. Kasi hindi naman kayo expert sa para ma-determine yung patay ang isang tao. Titingnan pa yan, lalagyan, aanuhin pa ng pulso yan sa machine. Kailangan may pagsusuri pa dyan. Yung pupil ba niyan, nagda-dilate na. Diba? Bago nyo sabihin patay na. Hindi pwedeng kayo lang ang magsasabi nun. Nito lang Biyernes, dito sa bayan ng Banga, sa Aklan, nagsagawa si Master Jado ng ritual o konsagrasyon sa mga agimat. Dito, pinagtataga nila ang kanilang katawan. Up! Wait lang. Mayu-YouTube tayo niyan. Diba? Pinapakita, tinatagal. Sige na nga. So yun, hinihiwa-hiwa na yung typical na yan, sa mga Humakbang sa nagbabagang uling ng hindi raw nasusugatan. ito scientifically proven na ito na talagang pwede naman mangyari yan. Ang kanyang mga orasyon ipinanlalaban daw niya sa mga kampon ng kadiliman. Sige, kahit maglalaban dalawa. Ha? Maglalaban tayong dalawa. Mauubusan ka ng kwan sa akin. Pinahihirapan mo to? Okay, tanggalin mo. Tanggalin mo. Tapon. Yung ulo, ha? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, omnipotente, ang kalangkap ng liwanag at dilim. Mama! Mama! Ang sakit, Mama! Mama! Ang sakit! Mama! Ang sakit, Mama! Subukan mo ko, tinatawagan ko ang Diyos ng Anihan, ang pumupugot ng ulo ng mga suway na Diyos. Sa ngalan ni Yahweh, puksain ang Espiritong ito. Piso lang ang inihingi ko at yung piso po na yun ay Manghingi ka pa rin. tinatapon sa malayo upang hindi na madampot ng konsin. Kala ko sa kanya eh. So hindi talaga siya nagpapabayad, Ang kakayahan daw niyang manggamot. Natutunan niya sa libreto ng kanyang lolo. Doon ko po nabasa ang mga lihim na karunungan o mga salita na makakatulong po sa akin sa panggagamot. At ang mga nagpapagamot sa kanya, umabot daw hanggang sa South Korea, kung saan dating OFW si Master Jado. Isa raw Mukha siyang Koreano din, sa kanyang mga naging pasyente, ang Koreanong si Choi Pyong-ok na halos 4 na buwang na comatose daw sa ospital. Hinimatay na siya. Dumudugo po yung tenga niya. Nanghihina siya, tapos nangingitim po yung labi. Wala naman pong makitang sakit. Pero ang tagal po niya sa May ICU. asawa na Pinay. Binisita raw siya sa ospital ni Master Jado. Inusalan ko ng orasyon o dasal. Kinabukasan po is nakarecover sa bigla eh. 아무쪼록 덕분에 지금 건강을 잘 Pasalamat 살고 ako kay Master 있으니까 Jado kasi tinulungan niya akong gumaling. 고맙다고. At para mas ligtas daw ang gamutan ngayong pandemya, Naisip ko po na maaari mo rin talagang magamot ang isang pasyente sa pamamagitan ng video call na ito. hanggang isang video call ang natanggap niya kamakailan mula kay Joy. Ang premature kasi nilang sanggol, sumama ang lagay. Nangingitim yung labi niya, putlang-putla. Takot po ako, baka mawala na po yung bata eh. Umiiyak na po kami kasi nun eh. Kinardiac massage ko yung kanyang breast. Almost 15 minutes ko po siyang na-revive. Kaso lang wala talaga. Tumigil na rin po yung kanyang Pinuputol niya yung ano eh. Yung pahayag ng Wala na pulse. talagang buhay siya. Tapos ultimo pulso wala na. Ang nagsasabi kasi yung magulang, hindi yung doktor.
Doktor ang mag-aano nun. Magde-declare nun, hindi kayo. Sa pamagitan daw ng video call, tinawagan ni Joyce si Master Jadu. Parang awa niyo na po, tulungan niyo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo, dakilang Ama, pinalalapit ko po sa inyo ang batang ito. Pero naniniwala naman ako dun. Kung pinagdasal niya naman talaga eh, no? Diba? Kahit sino naman tao pwedeng gumawa ng magdasal nun eh. Hindi lang naman si Master Jadu. Kasi powerful naman talagang dasal. Abangan mamaya, di mano, sanggol na wala na raw pulso. Parang awa niyo na po, tulungan niyo kami. Forward ko ah. Sa ngalan ng Ama, ang kanyang hininga. Dakilang Ama, Pulso wala na. Almost 15 minutes ko po siyang na-revive, kaso lang wala talaga. Takot pa ako, baka mawala na po yung bata eh. May milagro nga ba talagang mangyayari? Mamaya na. bigay niyo po sa kanya ang pangalawang buhay. Agaw buhay sa ospital ang 2 buwang sanggol ni na Joyce at Vince. Tumigil na rin po yung kanyang paghinga. Wala na talagang buhay siya. Tapos ultimo pulso wala na. Almost 15 minutes ko po siyang na-revive, kaso lang Ulit-ulit wala talaga. Kaya naisip na ng mag-asawa na humingi ng tulong sa faith healer at tsuhin ni Vince na si Master Jadu na di umano merong kapangyarihan. Tinapat ko po yung camera ng cellphone dun sa noon ng anak ko. Okay, sige, itapat mo ang camera sa noo niya. Tapos dinadasalan niya po. Ang ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo, bigay niyo po sa kanya ang pangalawang buhay sa pamamagitan po ng inyong bugtong na anak, so Kristo Jesus. Amen. Umiyak yung bata eh. Dali-dali naman po siyang binalot ng mga nurse. Nung narinig ko po yung pag-iyak ng anak ko, umiiyak mo po ako sa sobrang saya. Pero ang nurse na tumingin kay Baby Matthew, merong nais linawin. Talagang nag-stop yung kanyang heartbeat at saka yung kanyang oxygen levels baba ng baba na. Pero yung bata, hindi pa kasi siya na-pronounce na patay ng doktor. Ha? Yun ang sinasabi ko. Tamang-tama lang yung ano. Apnea of prematurity. Common na nangyayari sa premature Ang apnea yung pagtigil ng hininga ha. born. Nagkakaroon ng mababang oxygen level sa katawan kaya nagkakaroon ng pangingitim. Kung hindi Ang tawag doon sa pangingitim na yung cyanosis. Mapapansin nyo yan pag may sakit kayo sa puso or sa baga. Pag kulay blue yung kuko nyo. Kaya titingnan nyo ito indicator na mababang oxygen level nyo. Bili kayo nung ano, yung ganito oh. Yung mga may sakit sa puso dyan or mga may hika. Bili kayo nito. Yung pulse oximeter. Pagka ang reading nyo ay 95 pataas, okay pa yon. Pakita ko sa inyo ha. Importante ito, may ganito ako eh. Ito yung tinitingnan ko lagi eh. Yan o, yung iniipit sa daliri. Pagka yan ay 95 pataas, okay pa yan. 94 pababa, magpa-hospital na kayo. Lalo na kung 80 pababa pa. Hindi maganda yon. Diba? Magiging blue ka na nun. Kasi pagka 80 pababa, may chance na mag-shutdown na yung organ mo nun. Kasi hindi niya na kaya masustain yung... Although na yung iba kinakaya pa ano, pero wag na kayo sumugal. Diba? So, patuloy tayo dito sa... Bili kayo nun. Mura lang naman yun. 500 lang yata sa Shopee yun eh. At least may ano, yung mga may sakit sa puso dyan at or may ano, may hika or whatever na sakit nyo sa baga. Yun ang titingnan nyo. naman po kayo maniwala, nasa sa inyo naman po yan. Hindi ko pwedeng ipilit o ipagsapilitan yung akin pong nararanasan o nalalaman. Ipinagkatiwala rin muna ng mag-asawa ang sanggol kay Master Jadu para tuloy-tuloy daw itong maorasyonan. Popular pa rin ang faith healing sa Pilipinas kasi ang mga Pilipino napaka-religyoso. Pero siguro ang isang mas importanteng kadahilanan, napakalimitado ng naaabot ng mga pampublikong Totoo yan. ospital, masyadong magasto. Tapos mahal pa. 'Di ba? Eh dyan, biruin mo magkano lang ibibigay mo dyan. Sabi niya nga kanina, piso lang daw eh. Papatawag na lang ako ng albularyo. Yung mga yon hindi talaga naniningil kundi donasyon. May kanya-kanyang paraan ng panggagamot ang mga doktor.
at ang mga faith healer. Pero pareho ang kanilang hangarin, ang makapagsalba ng buhay. Nasa atin ng paniniwala kung kanino tayo papanig. Bigay niyo po sa kanya ang pangalawang buhay. Yung yung dinasalan niya, agree naman ako doon. Siguro nakatulong din naman yun. Pero yung sasabihin mo na dahil lang doon, valid kasi yung sinasabi niya na siya yung nakapagpagaling. Kung halimbawa, hindi nila dinala sa ospital, yun nandun lang sa bahay, sa tingin nyo ba gagaling yung bata? Pagka sa bahay lang, tapos dinasalan niya lang, I don't think nagagaling yun. Kailangan pa rin ng intervention ng ng doktor doon or ng healthcare worker para ma-revive yun. Siyempre sa part nung ang isa pa diyan katulad niyan yung nurse yung naghirap na mag-revive doon. Instead na siya yung ma-recognize, parang nililipat do sa ibang tao. 'Di ba, men? Parang ang lumalabas tuloy, useless yung ginawa niya, mas may bisa yung ginawa nitong isa. Sinasabi ko din naman, nakatulong din naman yung dasal, pero yung paggawa kasi nasa kamay din naman ng nurse yun eh. Katulad ng sinabi ko kanina, sa tingin nyo ba mabubuhay yun kung hindi ni-revive ng nurse? Mga kababayan ko. Hindi, di ba? Maging patas lang tayo. Di ba? Wag nang gamitin yung sitwasyon sa ganyan kasi maliit na part lang naman yung ginawa mo kumpara doon sa ginawa nung talaga nakaligtas doon sa bata. Diba? So, yun lang po muna ang ating pag-uusapan. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.